Kumalat sa internet ang ilang balita tungkol sa pag-inom ng droga ni Arya at pagpunta sa isang nightclub. Gayunpaman, sa nakaraan, hindi mahalaga kung ito ay isang dumaan o isang tagahanga, sila ay napakarasyonal. Naniwala sila sa karakter ni Arya at tiyak na hindi magiging masama gaya ng sinabi ng nakaraan. Agad na gumawa ng hakbang ang Dahua Secretariat Department. Matapos imbestigahan ang dahilan ng insidenteng ito, kinumpirma nila na ang nasa larawan ay si Naomi at hindi si Arya. Nakakuha din sila ng ilang ebidensya. Nagsumbong si Martin kay Allen. Nabalitaan si Madam. Makipag-ugnayan sa ilang mainstream media outlet at isapubliko ang lahat ng ebidensya. Gayunpaman, pansamantalang itinatago ang totoong impormasyon ni Naomi. May iba pang gamit. Gusto niyang malaman kung sino pa ang mailakas ng loob na ipagpatuloy ang paninira kay Arya. Tumango si Martin at idinagdag, nalaman din namin na nasa eksena si Maria at nagbalat tayo bilang manager ni Madam T. Napuno ng lamig ang malamig na mga mata ni Allen. Napakalamig ng boses niya, get rid of her. Ayoko nang makita ulit ang pangalan ni Maria. Director Jones, mariing sagot ni Martin. Sinundan niya si Allen sa loob ng maraming taon at alam niya ang ugali ni Allen. This time, sinipa na talaga ni Maria ang bakal na plato. Hindi nakatulog si Maria buong gabi. Siya ay binibigyang pansin ang mga online na uso at nakita ng kanyang sariling mga mata na ang mga thread tungkol sa pag-inom ng droga ni Arya ay pinalitan ng pangunahing karakter. Maraming mainstream media outlet ang sabay-sabay na nagpalit ng kanilang mga salita at naglabas pa ng ebidensya para patunayan sa mundo na ang nasa larawan ay hindi si Arya kundi si Naomi. Walang katapusang nagulat si Maria at pinagpawisan siya ng malamig. Tama ang sinabi ni Director Clark. May tao talaga sa likod ni Arya. Higit pa rito, hindi maarok ang background ng taong ito. Nagawa niya talagang baguhin ang sitwasyon sa isang maikling gabi, hindi sa loob ng ilang oras. Ito ay isang bagay na kahit si Aoray ay hindi magawa. Gayunpaman, mabilis na nabubuhay si Arya nitong mga nakaraang taon. Kahit na may financial backer na tumulong sa kanya mula sa likuran, walang maayos na relasyon sa pagitan nila. Sa karamihan, si Arya ay isang may bahay. Inipon ni Maria ang kanyang espiritu. Siya ay magdadrive papunta kay Walter upang tingnan kung may iba pang paraan. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, napahinto siya ng isang tawag sa telepono. Miss Maria, mangyaring bumalik sa aming bangko upang bayaran ang natitirang utang. Bakit? Hindi pa ito ang deadline ng pagbabayad. Medyo inis si Maria. Siya ay pinaalis ng Aoray at walang gaanong pera sa kamay. Ito ay bagong panuntunan. Para sa iyong credibility, mangyaring makipagtulungan. Ang kabilang partido ay napakagalang. Walang ibang paraan. Kaya lang munang ayusin ni Maria ang tungkol sa utang. Sa kabilang banda, nagkusa ang ina ni Naomi na humanap ng media outlet para ireklamo ang kawalan ng hustisya ng kanyang anak sa harap ng kamera. She is still so young at kakadebut pa lang. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Alam ko na ang iyong entertainment circle ay palaging napakagulo. Ito ay dapat na, Arya, na nagsiselo sa aking anak at sinisiraan siya. Magkamukha sila. Paano ka nakakasigurado na ang taong nakunan ay hindi si Arya? Hindi kaya kinuha mo lahat ng pera niya? Iginiit ng nanay ni Naomi na si Arya ang nagsaboy ng maruming tubig kay Naomi. Alam na alam ko kung anong klaseng tao ang anak ko. Hindi siya makakainom ng droga. Si Arya ang nasa likod ng mga eksena, nag-frame at naninirang puri. Habang inilathala ang ulat na ito sa internet, umupo si Melinda sa opisina at nagpakita ng isang mapanuksong ngiti. Talagang lumalabas sila. Hindi siya pumunta sa impyerno ng mag-isa at nagpumilit na magbuhos ng maruming tubig sa iba. Agad namang hiniling ni Melinda sa Public Relations Department na harapin ito at gumawa din ng pahayag sa pangalan ng Aoray. Sinabi niya sa publiko na walang kinalaman si Arya sa bagay na ito. Kung may iba pang media o pribadong chismis, gagamit sila ng mga legal na paraan upang protektahan ang reputasyon ni Arya. Higit pa rito, nakipag-ugnayan siya kay Arya at sinabi sa kanya na anuman ang mangyari, may kumpanyang magdedesisyon para sa kanya. Nag-relax din si Arya at nag-enjoy sa bakasyon sa bahay. Kasunod ng pampublikong anunsyo ng Aoray, ang ina ni Naomi ay nagsimulang maglaro ng isang laro ng pagpapakamatay.
Kapag hindi nalaman ng mga reporter sa tamang panahon, magpapakamatay talaga siya. Nakita ni Arya ang ulat sa telebisyon at dinyal ang numero ni Allen. Allen, gusto kong pumunta sa istasyon ng pulis. May mga bagay na kailangang linawin at gamitin ang pinakamakapangyarihang ebidensya para tuluyang isara ang mga bibig ng mga taong iyon. Kung hindi, ang bagay na ito ay magiging mansa sa buhay ni Arya. Hindi ito mabubura. Sagot ni Allen. Hayaan mo na sina Luna at Justin na sumama sa iyo at ayusin ito minsan at para sa lahat. Kung may maapektuhan ka, hahayaan ko si Martin. Sa kanyang likuran, si Arya ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sige, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Arya at ibinaba ang telepono. Nagpalit siya ng simpleng kaswal na damit at pumunta sa police station. Napakakomplikado ng balita sa internet. Maraming kabataang netizens ang nagtatanong sa pagkatao ni Naomi. Marami ring fans na kasing edad niya at mas bata pa sa kanya. Si Naomi ay hindi karapat-dapat na maging isang idolo. Magdadala lamang siya ng masamang publisidad sa lipunan. Kung mayroon mang mga menor de edad na tagahanga na natuto sa kanya at nahuli din ang masamang publisidad, sino ang mananagot? Malaki ang posibilidad na maban si Naomi ng entertainment industry. Ang mga kilos ng kanyang ina ay hindi nakatulong sa kanya bagkus ay nagtulak sa kanya sa hindi na mapananauli na bangin. Ngunit nang ang bagay ay patuloy na umaasim, ang ina ni Naomi ay hindi tumigil sa paninirang puri kay Naomi. Umupo siya sa kama ng ospital at nakatanggap ng isa pang panayam mula sa mga mamamahayag. Ano bang problema ng anak ko? Kamukha niya si Arya, kaya dapat siniraan siya sa droga. Isinilang ko siya at pinalaki. Hinding-hindi ako manganganak ng demonyong nagdudulot ng kaguluhan. Kayong mga tao na kumagat sa isang 17 taong gulang na babae, kayo ay mga demonyo. Ang mga reporter ay patuloy na naglalakad sa ward at itinaas ang kanilang mga mikropono sa harap niya. Sigurado ka ba na ang taong umiinom ng droga ay si Arya? Kung hindi, sino pa ba ito? Galit na galit ang nanay ni Naomi at sumigaw sa kamera. Akala mo uminom ng droga si Arya at nagkagulo sa nightclub. Pagkatapos ay ginulo niya ang publiko at siniraan ang iyong anak na si Naomi, tama ba? Tanong ng reporter, ngunit si Naomi ay wala pa ring mahanap. Nagpahayag si Arya sa unang sandali at nagkusa pa siyang tumawag ng pulis para mag-imbestiga. Kung talagang may ginawa siyang mali, gagawin niya ba iyon? Hindi ko alam. Nang marinig ng ina ni Naomi ang mga salitang ito, halatang nataranta siya at balisang itinulak ang mga mamamahayag. Nagkatinginan ang mga reporter at pinatay ang kamera. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagtatanong. Nasabi lang ng nanay ni Naomi ang dalawang pangungusap na iyon. Ginamit niyang panangga ang kanyang mga luha. Maraming tao ang nakakita kung sino ang taong iyon noong gabing iyon. Habang ang usapin ay nagiging mas mahirap na malaman, si Arya, isa sa mga taong sangkot, sa wakas ay lumitaw. Pinili niyang humarap sa himpilan ng pulisya at gumawa ng inisyatiba upang humingi ng solusyon sa bagay na ito. Nasa tabi niya ang manager at assistant niya. Isa lang ang ginawa nila. Gusto nilang magpaihi si Arya. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Ang mga katotohanan ay ang pinakamahusay na katibayan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sa kabilang banda, ang ina ni Naomi ay hindi nangahas na magpakita ng sarili. Dahil alam na alam niya sa kanyang puso na ang nagdroga ay si Naomi. Nais lamang niyang gumamit ng pagpapakamatay upang lituhin ang mundo sa labas at nais niyang samantalahin ang pagkakataon na patawarin ang kanyang anak, ngunit hindi mapakali si Arya na makipagtalo sa kanya. Direkta siyang pumunta para gawin ang pagsusulit. Nang hapong iyon, isinapubliko ng AORAI ang test report ni Arya. Ang konklusyon ay nagpatunay na si Arya ay hindi kailanman umiinom ng droga. Maaaring peke ang mga larawan, maaaring peke ang saksi, ngunit ang opisyal na patunay na ito ay 100% totoo. Ito na marahil ang pinakamalakas na counterattack na ginawa ni Arya kay Naomi. Hindi siya nagpaliwanag ng isang salita at direktang kinuha ang ebidensyang ito. Galit na galit ang mga tagahanga ni Arya. Paano na lang sila nautang ni Arya? Bubuhos ang lahat ng uri ng maruming tubig kay Arya. Hindi lang niya gustong matanggal ang init ni Arya, gusto rin niyang sirain ang bituing landas at buhay ni Arya. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga netizens,
Hinihiling kay Naomi na sirain ang sarili mag-isa at huwag ipagpaliban si Arya. Sa mundong ito, mayroon lamang Arya. Ang mga tagahanga ay tiyak na hindi makikilala ang anumang iba pang maliit na Arya. Matapos magbigay ng pahayag si Arya, umiwas ang ina ni Naomi sa mga reporter at nawala. Hinabol siya ng mga reporter at hinarangan ang pinto ng kanyang ward. Ano pa ang sasabihin mo ngayon? Si Arya ay ganap na inosente. Sigurado ka na siniraan ni Arya ang iyong anak. Ano ang sasabihin mo ngayon? Palagi mong sinasabi na si Arya ay isang demonyo. Paano naman kayo? Dahil kamukha ni Naomi si Arya, ginamit ninyo ang katanyagan ni Arya para magsulat ng mga artikulo. Hindi ka ba nagigilty? Ano ba talaga ang kasalanan ni Arya? Dapat ganyanin niyo siya. Ang mga salitang nagtatanong ay pinilit ang ina ni Naomi na walang masabi. Wala siyang mukha para magpatuloy sa pagsisinungaling. Sa harap ng kamera, lumuha siya ng panghihinayang. Dahil sa usapin ni Naomi, pagod na siya at wala nang ibang magawa kundi ang abutin ang hakbang na ito ngayon. Ang interogasyon ng mga mamamahayag ay hindi niya nagawang iangat ang kanyang ulo. Aaminin ko nagkamali ako. Hindi ko tinuruan ng mabuti ang anak ko at nagsinungaling. Sorry kay Arya. Masakit na sabi ng ina ni Naomi. Nabulunan ang boses niya, kasalanan namin. Taos puso akong humihingi ng tawad. Ngunit nang humihingi siya ng tawad para sa kanyang anak, misteryo pa rin ang kinaroroonan ni Naomi. Mula nang malantad ang mga larawan at sinulid, nagtatago na siya sa bahay ng dati niyang kaibigan. Nang makita na ang kanyang ina ay tila tumanda ng husto sa harap ng kamera, siya rin ay labis na nalungkot at labis na nabalisa. Hindi niya akalain na sa likod ng pangyayaring ito ay nalantad na lahat ang kanyang nakaraan at tunay na pangalan. Kasama na ang insidente kung saan minsan siyang huminto sa kanyang paaralan at nag-udyok sa kanyang mga kaklase na magnakaw at manakit ng iba. Ang mga nakaraang masamang gawa ay naging kanyang nakamamatay na suntok ngayon. Noong hinukay ang material, puno ng buzz ang internet. Sinong mag-aakala na ang matamis at kaibig-ibig na dalagita sa harap ng kamera ay magkakaroon ng mga masasamang gawain at kasuklam-suklam? Mabilis ding nakakuha ng buong ebidensya ang pulisya. Sigurado sila na ang lumabas sa bar ng gabing iyon at nagdroga ay si Naomi. Pagkatapos ng kanyang ginawa sa taong iyon, binago niya ang kanyang pangalan at edad para sa pag-unlad sa hinaharap. Sa katunayan, 19 na taong gulang na siya sa taong ito. Sa lahat ng mga bagay na ito na idinagdag, talagang walang paraan na maibabalik ni Naomi ang sitwasyon. Sa isang gabi, nagpunta siya mula sa isang bagong henerasyong idolo sa industriya ng entertainment sa isang tao na iniimbestigahan ng pulisya. Matapos makita ni Naomi ang pag-unlad ng sitwasyon, siya ay tuluyang bumagsak. Bina-blackmail siya ng kumpanya at ang kanyang ina naman ay hinahabol ng mga reporter. Ano pa ang magagawa niya? Sino pa ba ang maaasahan niya? Ang kanyang kaibigan ay isang bagong dating nakatatapos lang sa isang drama academy. Ang pangalan niya ay Josie. Pwede ka nang umalis? Hindi na kita kayang tiisin pa. Nakita niya ang balita sa internet at labis na nadismaya kay Naomi. Inilabas niya ang kanyang bagahe mula sa kwarto. Malaki ang tiwala ko sa iyo, ngunit hindi ka karapat-dapat. Walang mapupuntahan si Naomi. Nang makitang gusto siyang itaboy ni Josie, agad siyang lumuhod at nagmamakaawa sa kanya, wala talaga akong mapupuntahan. Pakiusap ko, huwag mo akong itaboy. Hindi ko kayang ipakita ang sarili ko ngayon. Kapag nahuli ako ng mga reporter at pulis, matatapos na ang buhay ko. From the moment you did those things, you should know na matatapos na ang buhay mo. Pwede ka nang umalis? Tatawag ako ng pulis ngayon. Kapag dumating sila, sasabihin ko sa kanila ang totoo. Gulat na tinitigan siya ni Naomi, baliw ka. Kinuha mo ako sa loob ng maraming araw. Kung tatawag ka ng pulis, papanagutin ka rin ng pulis. Huwag kang tanga. Giit ni Josie na tumawag sa pulis, handa akong managot. Noong nakaraan, tinulungan kitang sirain ang reputasyon ni Arya dahil naniwala ako sa mga salita mo. Nang ilabas ni Josie ang kanyang telepono, si Naomi ay sumubsob sa kanya nang walang pakialam sa kanyang buhay. Galit na umiwas si Josie. Hindi makatayo si Naomi at bumagsak sa sulok ng mesa. Sa kanyang gulat, siya ay kumatok sa kanyang ulo. Nasira ang mukha niya.
Ang mukha na iyon na mukhang 60% na katulad ni Arya ay nagbago ng tuluyan. Marahil ito ang parusa ng Diyos sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, inalis ng pulis si Naomi sa bahay ni Josie. Dinala si Josie sa himpilan ng pulisya at gumawa ng detalyadong pahayag. Sa wakas natapos na ang usapin. Nang makita ng mga netizens ang kaawa-awang kalagayan ni Naomi, lahat sila ay nagsabi na siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Malinaw na maganda ang buhay niya, ngunit pinilit niyang magplano at gumamit ng mga pamamaraan. Sa huli, itinulak niya ang sarili sa isang dead end. Nang makita ng ina ni Naomi ang eksenang ito, nagbitiw siya sa kanyang kapalaran at nahulog sa kama ng ospital. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang pagtakpan ang katotohanan. Ang mga gumawa ng masama ay parurusahan ng batas. Wala itong kinalaman sa edad o background. Sa pamamagitan lamang ng bagay ni Naomi, lahat ng nasa labas ng mundo ay nagkaroon ng bagong karanasan. Ang edukasyon ay talagang may mahalagang papel para sa isang tao. Sa kabilang banda, si Maria ay nagtatago sa bahay sa lahat ng oras na ito. Nang makita ang kapalaran ni Naomi, natakot siya kaya hindi siya nangahas na lumabas. Hindi na siya ang manager ng Aoray. Siya ay nawalan ng pinagkukunan ng kita at siya ay nasa presyon ng isang mataas na nag-iisa. Wala siyang pagpipilian kundi ibenta ang kanyang ari-arian at maglakbay sa malayo. Sa kabutihang palad, sinabi niya sa mga mamamahayag na siya ay nagbitiw sa kanyang sarili at hindi tinanggal ni Aoray. Hanggat tapos na ang usaping ito, maaari pa rin siyang umasa sa kanyang nakaraang karanasan upang makahanap ng mataas na sweldong trabaho. Gayunpaman, natagpuan pa rin siya ng pulisya. Dahil umiinom si Naomi ng droga at gumawa ng gulo noong gabing iyon, may nagbalita na nakita nila si Maria sa bar. May dahilan ng pulisya para maghinala na maaaring sangkot siya sa droga. Sa sobrang bilis, nabunot din si Maria sa tubig. Sinundan ng mga pulis ang mga pahiwatig at nalaman na madalas niyang makilala si Naomi ng pribado noong nakaraan. Ang reputasyon ni Maria ay ganap na nasira. Ang kanyang talim at kayabangan ay pawang patag. Wala siyang pakialam sa kanyang kahihiyan at pagpapahalaga sa sarili at maaari lamang niyang tawagan si Walter upang hilingin sa kanya na piyansahan siya. Bago siya tumawag, kinabahan siya at natakot na baka hindi dumating si Walter. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagpakita pa rin si Walter gaya ng ipinangako. Salamat ni. Bumaba ang ulo ni Maria at sumimangot. Binalot niya ng mahigpit ang kanyang windbreaker at sumakay sa kotse kasama si Walter. Kakasara pa lang ni Walter ng pinto at tatapakan na sana ang gas nang marinig niya ang paghikbi ni Maria. Nang maghiwalay sila, ni isang luha man lang ay hindi pumatak si Maria. Makikita na talagang frustrated siya dito. Oras. Huwag kang umiyak. Napaiwas ng tingin si Walter at nag-abot ng tissue. Inaamin ko may pulso sila. Hindi ko sila matatalo. Aalis na ako. Hindi na ako makakatagal dito. Nakaisip na si Maria ng lugar na pupuntahan. Actually, hindi mo naman kailangan. Mayroon ka pa ring ilang koneksyon sa lupong ito. Bagamat makakatagpo ka ng ilang mga hadlang sa simula, tiyak na gagamitin ka ng ilang maliliit na kumpanya. Kahit galit si Melinda, hindi naman siya magiging ekstreme. Ibinaba ni Maria ang kanyang ulo. Hindi si Melinda, kundi si Arya at ang mga tao sa likod ni Arya. Huminga siya ng malalim at hinila si Walter. Kailangan mong mabilis na makakuha ng matatag na hawakan at pilitin sina Justin at Arya palabas ng Aoray. Kung hindi, tiyak na haharapin ka ni Melinda sa susunod na hakbang. Hindi maarok ang background ni Arya. Nasa ganoong miserable kaming kalagayan ni Naomi dahil may tumulong sa kanya mula sa likuran. Natigilan si Walter. Totoo naman. Hinanap ko si Director Clark. Sinira niya ang kontrata at binago niya ang kasunduan sa akin. Mas gugustuhin niyang doblehin ang kabayaran kaysa gamitin si Arya. Ito ang dahilan. Naikuyom ni Maria ang kanyang mga kamao. I can't tolerate this, pero wala akong magagawa. Hindi ko siya matatalo. Sana makatulong sa iyo ang balitang ito. Hindi makatango si Walter. May inilabas siyang card na inihanda niya kanina sa bulsa ng suit niya. Kunin mo. Walang maraming bagay na maitutulong ko sa iyo. Kahit saan ka magpunta, mas maganda kung may pera ka. Napaiyak si Maria sa sakit. Kung hindi tayo naghiwalay noon, hindi ba magiging ganito ngayon?
Pagkasabi nito ay dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at naglakad sa gabi. Naiwan si Walter sa sasakyan. Hindi niya nakalimutan ang relasyon nila ni Maria, ngunit ayaw niyang maging pangalawa sina Justin at Rachel. Alam niya ang ambisyon ni Maria, at naunawaan din niya ang mga hindi sinasabing tuntunin ng bilog na ito. Anong tunay na pag-ibig, anong pagmamahal sa isa't isa, lahat sila ay kasinungalingan. Tanging katayuan at katanyagan lamang ang totoo. Maria ay magkakaroon ng kinalabasan ngayon. Maling landas ang tinahak niya. Ngunit tiyak na hindi niya gagawin. Sa ngayon, nasa ilalim niya si Violet at nasa ilalim ni Justin si Arya. Sa Aoray, walang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas. Si Kiara naman na nasa ilalim ni Maria dati, dinala siya ng original senior management. Magsisimula na ang digmaan ng mga mapagkukunan na walang usok. Walang gustong magpatalo sa kabilang partido. Siyempre, may tao sa likod ni Arya. Kung hindi, imposible para sa kanya na iwan ang brilliant ng hindi nasaktan. Gayunpaman, gaano man kahalaga at kapangyarihan ang taong nasa likod niya, wala itong silbi. Sa entertainment circle, maraming paraan para pumatay ng hindi dumudugo. Talagang matalinong tao si Arya. Sa bagay na ito, hindi siya gumawa ng anumang ingay o gulo sa kanyang sariling background. Sa halip, pinili niya ang pinakadirektang paraan at direktang kinuha ang opisyal na ulat ng inspeksyon. Siya ay talagang isang mabigat na kalaban. Matapos unti-unting humupa ang bagyo, tumaas ang kasikatan ni Arya. Maraming mahuhusay na script ang dumagsa. Marami pang ang alis na pelikula ang gustong imbitahan si Arya na maging female lead. Espesyal na idinisenyo ni Justin ang isang plano sa pagbabalik para kay Arya. Sa susunod na 2 buwan, kakailanganin niyang gugulin ang halos lahat ng oras niya sa trabaho. Ang ganitong uri ng mahigpit na schedule ay upang patatagin ang kanyang reputasyon. Sumang-ayon din si Allen sa puntong ito. Sa huli, tinawagan ni Justin si Arya para i-finalize ang oras para makapasok sa grupo. Nag-aalala pa rin siya at nagtanong, hindi mo ba talaga kailangan na sunduin kita? Kung may mangyari, ang sitwasyon na naayos ng may matinding kahirapan ay magkakaroon muli ng mga problema. Si Arya ay nakikipag-chat kay Allen sa bahay. Seryosong sagot niya, hindi ko talaga kailangan. Okay, ngunit kung may nangyaring mali sa pagkakataong ito, hindi ka makakakilos ng mag-isa sa hinaharap. Jade ni Justin. Naman. Hindi nag-atubili si Arya. Unti-unti ding naiintindihan ni Justin ang karakter ni Arya. Kakaiba nga siya sa ibang artista sa acting circle. Alam na alam niya kung ano ang gusto niya at hindi niya gagawin ang mga detour na iyon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naging komportable si Justin. Ngunit bilang isang manager, may ilang bagay na kailangan niyang ipaalala sa kanya ng paulit-ulit. Ito rin ay para sa kanyang sarili. Lamang kapag si Arya ay nasa mabuti, ang kanyang landas ay malawak. Matulog ka na. Nakangiting naglakad si Allen at marahang ipinulupot ang braso sa baywang niya. Hindi pa ako naliligo na mula ang mukha ni Arya habang marahang itinulak siya. Sa sumunod na segundo, itinaas siya ng kanyang baywang. Sabay tayong maghugas. Ngumiti si Allen at binuhat siya papasok ng banyo. Pagkatapos nilang maligo ng matamis, sabay silang nahiga sa malaking double bed. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Arya. Magiging mas abala ka sa hinaharap, ngunit dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan. Nakita ko ang schedule na inayos ni Justin para sa iyo. Napakalayo ng kanyang paningin. May kakayahan nga ang taong ito. In the future, hindi mo na ako magiging manager mo. Hindi ka na maawa sa akin. Umiti si Arya at pinagmasdang mabuti ang mukha niya. Lalo na iyong mga mata na kasing itim ng gemstone. Ang galing. Maaari kang maging mas abala sa aking mga bagay sa hinaharap. Ang mga dahwa ay may sapat na mga bagay na dapat gawin. Bilang karagdagan, kinailangan ni Allen na gawin ito mismo. Naawa si Arya sa kanyang katawan. Kahit anong gawin ko para sa iyo, hindi ako pagod at handa akong gawin ito. Niyakap siya ni Allen at nilagay ang baba sa liig niya. Pero mas gugustuhin kong magkaroon ka ng mas maraming libreng oras para makasama ako. Naniniwala ako na ang araw na iyon ay hindi masyadong malayo. Siya ay hakbang-hakbang natatayo sa pinakamalapit sa kanya at masiyahan sa buhay kasama niya. Maaari din kitang samahan ngayon.
Ngumiti nang hindi sumasang-ayon si Allen. Handa siyang magsumikap para sa kanya. Kapag tinatrato niya si Arya, lagi siyang maamo. Gayunpaman, inutusan na niya si Martin na gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang pangulo ng Dahwa para lihim na ipaalam sa korporasyon na nakipagtulungan kay Maria. Kung ang mga Dahwa ay nasasangkot sa anumang larangan, ipagbabawal nila si Maria. Hindi niya matitiis ang taong ito na manatili sa entertainment circle. Kung wala ang reputasyon ng isang manager, wala siya. Kinaumagahan, pumunta sina Justin at Arya sa Auray para sa isang pulong. Pagkahinto pa lang ng sasakyan ay nakasalubong nila ang isang aktres na lumabas sa sasakyan. Nakasuot siya ng black leather na pantalon at gray na salaming pang-araw. Ang mahaba niyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat. Katabi niya ang 2 bodyguard at isang manager. Napansin din nila si Arya at ang iba pa. May ibinulong ang manager sa tenga ng aktres. Hinubad ng aktres ang kanyang sunglasses at naglakad patungo kay Arya. Ang kanyang facial featured ay napakadelikado at siya ay tipikal na kakaibang kagandahan. Umiti siya at inabot ang kamay kay Arya. Hello, ako si Kiara. Siya ang dating pinakamakapangyarihang artista ni Maria. Mula sa hitsura hanggang sa figura, tiyak na nagkaroon siya ng lakas upang maging isang international movie star. Kasama ng kanyang malumanay na tono, napakadaling lupigin ang mga manonood. Hello! Nakipagkamay lang si Arya at mukhang medyo kalmado. Nandito ka ba para sa isang meeting? Patuloy na tanong ni Kiara. Simpleng sagot ni Arya. Hindi siya kasing sigla ng kabilang partido. Next time na lang tayo mag-usap pag may time. Pupunta muna ako sa studio. Umiti din si Kiara kay Justin sa tabi niya at saka tumalikod para umalis. Umiti si Kiara at umalis kasama ang kanyang katulong. Bulong ng katulong. Sino siya sa tingin niya? Nagpakana siya sa likod ni Ate Maria at itinaboy siya, dahilan para mawala ang manager mo. Ngayong nagkita kami sa kumpanya, hindi man lang niya kami binati. Sa nakaraan, ang mga tao mula sa maliliit na kumpanya tulad ng Brilliant ay talagang hindi magagawa. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Napabuntong hininga si Kiara, laging lumilipas ang usapin ni Ate Maria. Kung may mga salita na kumalat, ito ay naghahanap ng gulo para sa amin. Para kay Arya. Tumigil siya saglit at naisip ang malamig na mukha kanina. Siya ay talagang napaka-interesante na tao. Wag na natin siyang pakialaman ngayon. Titingnan natin siya sa hinaharap. Sige na. Hindi na lamang nakapagsalita ang katulong at lihim na naalala ang utang ni Arya. Noong nariyan pa si Maria, si Kiara ang pinakamalaking bituin sa kumpanya. Lahat ng treatment niya ay iba sa ibang mga artista. Maaari pa siyang humiling ng sarili niyang eksklusibong koponan. Siya ay sikat at may mga gawa. Bata pa siya at nagkaroon ng mga pagkakataon. Likas na sinuportahan siya ni Melinda at isa rin siya sa mga malakas na kalaban ni Arya sa Auray. Nang makitang umalis si Kiara, tinulak ni Justin ang pinto ng meeting room. Siya ang pinakamakapangyarihan sa Auray. Pumirma ka lang ng kontrata sa kumpanya at malamig na ang pakikitungo mo sa kanya. Maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang problema. Gaano man kabait si Arya, hindi niya maalis ang ilang makamundong relasyon. Maliban kung siya ay may sapat na background upang suportahan ang kanyang posisyon, hindi niya kailangan na pabor sa sinuman. Hindi ito pinansin ni Arya. Nilalamig ba ako? Kumunot ang noo ni Arya. Ganito ang pakikitungo niya sa mga estranghero. Napailing si Justin nang marinig ang sinabi nito. Dating manager niya si Maria. Nag-aalala ako na baka sisihin ka niya. Bilang karagdagan, si Arya ay pumirma ng isang high-profile na kontrata kay Auray. Mas marami o hindi gaanong ninakaw niya ang limelight ni Kiara. Hindi karaniwan para sa kumpanya na lumaban para sa mga mapagkukunan sa loob. Bagamat walang masamang intensyon si Arya, nandoon pa rin ang kanyang ugali. Ang mahinang aura ng alienation ay libu-libong milya na ang layo. Ito rin ang dahilan ng pag-aalala ni Justin. Kahit natratuhin ko siya ng mainit, papayag ba siya na makipaglaban ako para sa pinakamahusay na mapagkukunan kasama siya sa Auray? Ipinikit ni Arya ang kanyang mga mata. May bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap sila tungkol sa bagay na ito, umasok si Melinda kasama si Walter.
Nang makita niya si Walter, wala siyang ekspresyon sa mukha at may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Ngunit nasanay na siya sa mga pagbabagong ito at hindi na nagtanong pa. Sa kabilang banda, mukhang medyo malungkot si Justin. Sige, mag-meeting tayo. Walang laman pa ang upuan ng artist director. Napagdesisyonan ko na kayo na ang bahala sa ilan sa mga artista. Pagkatapos ng year-end meeting, magpapasya ako pagkatapos mong makita ang performance mo. Sa makatuwid, ang pagkakataon ay nasa iyong kamay. Sinabi niya ito para pakalmahin ang panloob na alita ni Justin sa loob ng kumpanya. Sa kabilang banda, baka gusto niyang ilagay si Walter sa isang mahalagang posisyon. Ang susunod na pangunahing paksa ay ang mga kaayusan sa trabaho ni Arya sa hinaharap. Nabanggit din niya ang relasyon ni Arya. Noong nakaraan, sinira rin ni Walter ang mga bagay ni Arya. Ayaw ni Melinda na maulit ang ganoong kalungkutan sa hinaharap. In the future, magiging pamilya na tayo. Kung mayroon kang sasabihin sa labas, huwag gumawa ng anumang bagay sa likod ng mga eksena. Kung nalaman ko, hindi ako papayag. Walter, bagamat si Justin ang manager ni Arya, kapag nagkaproblema ay hahabulin ko rin ang responsibilidad mo. Ang kumpanya ay aasa sa inyong dalawa sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay walang kinikilingan. Hiniling niya sa kanila na pamunuan ang kani-kanilang koponan at pigilin ang isa't isa. Ibinaba ni Arya ang kanyang mga mata. Si Melinda ay talagang isang natatanging negosyante. Napaka-scheming ni Walter. Tumango siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Director Carter. Gagawin ko ang sinabi mo." Siyempre, hindi siya gagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Ayaw ni Justin na manatili pa. Director Carter, aalis na kami. Papasok tayo sa grupo sa hapon. Okay, Arya. Maging maayos ang iyong paglalakbay. Nakangiting turo ni Melinda. Bahagyang tumango si Arya at umalis kasama si Justin. Sa opisina, ang orihinal na matigas na katawan ni Walter ay nakaka-relax ng husto. Nakita ni Melinda ang sitwasyon at nakangiting sinabi, "Alam kong lahat kayo ay medyo hindi komportable, ngunit walang hadlang sa mundong ito. Ang mga bagay na iyon ay dapat ibaba mo. Walang hindi ko maibabawas. Nararamdaman ko lang na hindi maarok si Arya, lalo na ang kapangyarihan sa likod niya." Gustong subukan ni Walter si Melinda kung kilala niya kung sino ang nasa likod ni Arya. Sa likod niya, nagkibit-balikat si Melinda na walang pakialam, bukod sa pamilyang Morrison, sino pa kaya ang nasa likod niya? Kahit na ang Morrison family ay may ilang impluwensya sa mundo ng negosyo, hindi sila kasali sa industriya ng entertainment. Bilang karagdagan, si Arya ay walang magandang relasyon sa kanila. Kahit na tinulungan nila si Arya na alisin ang ilang mga hadlang sa kanyang likuran, ito ay dahil lamang sa mukha. Pero laging bawal ang relasyon ng mga artista ng kumpanya. Ang mga aksyon ni Arya ay hindi naaayon sa mga patakaran. Tumayo si Walter. Sa tingin ko pabor pa rin sina Arya at Justin. Ako ba? Pinagpag ni Melinda ang tasa sa kanyang kamay. Sino ang makakatiyak kung ano ang nangyayari sa mundong ito? Siguro ilang araw na lang maghihiwalay na sila. Higit pa rito, ang pakikipag-date ay hindi nagpapatunay ng anumang bagay. Gaya ng inaasahan, may iba siyang plano. Kilala mo ba kung sino ang taong iyon? Isang tao sa industriya? Nagpatuloy si Walter sa pagtatanong. Hindi ko alam, pero parang hindi siya makapangyarihang tao. Kung hindi maiiwasan ni Arya ang paksang ito. Mas gusto kong malaman ang sagot kaysa sa iyo. Nagpadala na rin ako ng mga tao para mag-imbestiga. Nang malaman ang iniisip ni Melinda, medyo kumalma ang pagkabalisa ni Walter. Lumalabas na hindi siya lubos na nagtiwala kay Arya. Ngunit hindi niya alam na hindi ganoon kadaling imbestigahan ang pagkakakilanlan ng lalaki. Si Arya ay hindi rin isang bagay na magagamit niya. Sa kabilang side, hiniling ni Arya kay Justin na i-drive siya sa kalagitnaan at hiniling na bumaba. Ang Hisit Film and Television base ng production team ay 3 oras ang layo mula sa lungsod. Nais ni Arya na i-drive muna ni Justin at Luna ang kotse ng yaya at lalabas siya sa base sa oras. Nakita ni Justin ang hiling niya at pumayag na lang siya. Binuhat ni Luna ang bagahe ni Arya at sumakay sa sasakyan. Nang makitang nag-aalangan pa si Justin, sinabi niya, "Let's go." Siguradong darating si Arya sa tamang oras.
Sigurado ka? Tumingin si Justin sa kanya at nakita niyang relax na relax si Luna. Siya ay may matapang na pag-iisip sa kanyang puso. Matagal na silang magkasama? Ganoon din ba ang ginawa nila sa nakaraan? Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-emosyonal si Arya sa kanyang katipan. Kaya lang walang totoong manliligaw sa entertainment circle. Natakot si Justin na si Arya ay dayain ng pera at kasarian sa huli, at kapwa lalaki at babae ay walang kinalaman sa isa't isa. Alam ni Luna na hindi ito ang oras para hayaan si Justin ngayon. Hindi na siya nagsalita at sinaksak ang kanyang earphones para manood ng movie. Sa pagkakataong ito ay nakaupo na si Arya sa sasakyan ni Allen. Sumandal siya sa balikat niya. Actually, kaya kong pumunta mag-isa. Marami ka pang dapat gawin sa iyong kumpanya. Ayokong maging pabigat sa iyo. Mayroon din akong negosyo na pag-usapan sa base ng pelikula. Sasamahan kita sa daan. May plano na si Allen sa kanyang isipan. Nakangiti si Martin habang nagmamaneho. Ang Dahua Entertainment ay kasali sa napakaraming proyekto. Kailangan lang nilang magpadala ng ordinaryong empleyado sa maliliit na proyekto sa base ng pelikula at telebisyon. Si Director Jones, sa kabilang banda, ay nagtulak ng 3 pagpupulong. Siya ay personal na dumating sa isang dahilan lamang. Hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanyang bagong kasal na asawa. Nasa pulso niya ang bracelet na binigay niya sa kanya. Nasa pulso niya ang relo. Kahit na ito ay matamis, ito ay walang sense of ceremony. Ang ilang mga bagay ay hindi mapapalitan ng mga singsing. Sa pagtingin sa mga daliri ng paninirang puri ni Arya, ang pag-iisip ni Allen ay lalong naging madalian. Sa oras na dumating ang kanilang sasakyan sa base ng pelikula at telebisyon, dumating na si Justin. Mukhang may hinihintay siya. Napakurap si Arya. Ilagay mo ako dito. Tumango si Allen at sumang-ayon, ngunit hiniling si Martin na huminto sa pasukan ng hotel. Naayos na ang kwarto mo. Aakyat ako mamaya. Hindi niya hinayaang manatili si Arya sa silid na inayos ng production team. Ngumiti si Arya at pumasok sa hotel sa pamamagitan ng front door. Naghihintay pa rin si Justin sa parking lot. Gusto niyang makita kung sino ang magpapadala kay Arya. Ang bawat kotse na pumasok sa studio ng pelikula ay kailangang i-record, ngunit para kay Allen, ang mga pamamaraang ito ay para lamang sa dekorasyon. Siyempre, walang harang ang sasakyan niya. Kaya't nang si Justin ay pumasok sa hotel na nagtataka, si Arya ay naghihintay na sa lobby ng matagal. Nagpipigil ng tawa si Luna at sinabing, sige, nandito na siya. Akyat na tayo. Ikaw, Lee. Natigilan si Justin. Kanina pa siya nakatingin sa pinto. Kaninong sasakyan ang kinuha ni Arya? Hindi ko akalain na magiging mausisa si Manager Palmer. Umiti si Arya at kinuha ang kanyang room card at bagahe sa isa pang elevator. Hindi iyon ang silid na inayos ng kumpanya, hindi ba? Dahil magkaiba ang mga kumpanya ng mga celebrity, ang mga hotel sa film at television base ay may 4 na magkakaibang antas ng mga kwartong mapagpipilian. Ang 3 silid na inilaan ng Aoray ay mas mahusay kaysa sa mga silid sa production team, ngunit ang bilang ng mga nangungunang silid ay hindi marami. Ito ay hindi isang bagay na maaaring i-book ng mga ordinaryong tao. Tinulak ni Luna si Justin gamit ang kanyang siko. Tara na! Pagpasok pa lang ni Arya sa elevator, isang matangkad na figura ang lumabas mula sa kabilang side. Pumasok na rin sa elevator ang lalaking matipuno ang likod. Pakiramdam ni Justin ay sobrang dominante ang figura. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero may naramdaman siya. Hindi siya hinihintay ni Arya sa bulwagan, kundi para sa lalaking iyon. Agad namang umiling si Justin. Dapat ay imahinasyon niya iyon. Dahil sinabi ni Arya na sasama siya sa kanyang manliligaw, bakit ayaw niyang ilantad ang pagkatao ng lalaking iyon? Sa elevator, sobrang relaxed at comfortable si Luna. Umubo si Justin, walang pader sa mundo na hindi tinatablan ng hangin. Kung malantad ang pagmamahal ni Arya, ano ang gagawin ninyo? Hindi kaya mapapanood mo lang ang kanyang katanyagan na bumaba at inaalis siya ng kanyang mga tagahanga? Lahat ng babae ay mag-aasawa at magkakaanak. Hindi kaya umibig ang mga babaeng bida sa entertainment industry? Sino ang nagtakda ng mga patakaran? Pabulaanan ni Luna, alam kong sumali lang si Arya sa Aoray.
Umaasa kayong lahat na mahihirapan siya ng ilang taon pa, pero hindi siya makakaapekto sa kanilang relasyon. Kung alam ng outside world na ang presidente ng asawa ni Dahua ay si Arya, magiging smooth sailing ang career niya sa pag-arte. Hindi na kailangang magtrabaho ng husto. Matagal mo nang alam ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon? Sa nakikitang sigurado at napakagaan ng loob ni Luna, napakalakas kaya ng lalaki. Binuhat ni Luna ang maleta niya at naglakad papunta sa kwarto habang sinasabi. Alam kong dati kang gold manager ng Aorai at nakakita ng maraming hindi kasiya siyang pag-ibigan sa industriya ng entertainment, ngunit iba ang taong ito sa iniisip mo. Mahal na mahal niya si Arya at hindi niya hahayaang magdusa kahit kaunti. Sa tingin mo ba kayang ayusin ng mga ordinaryong tao ang mga silid sa itaas? Ito hindi makatanggi si Justin. Palagi niyang iniisip na malapit ng malantad ang lalaking itinago ni Arya. Nahihirapan lang siya. Pero ngayon parang may hindi siya naintindihan. Huwag mo nang isipin. Tulungan si Arya ng maayos at gawin ang dapat gawin ng isang manager. Nang matapos magsalita si Luna ay pumasok na siya sa kanyang kwarto. Naisip ni Justin na bagamat naayos na ang schedule ni Arya, ang usapin ng pagsali sa grupo ay natapos lamang noong nakaraang linggo. Upang makapag-book ng mga nangungunang kwarto ng hotel na ito sa loob ng ilang araw, talagang napakahusay ng lalaking ito. Ngunit sino kaya ang taong may lakas at background at handang mahalin si Arya at samahan siya sa paggawa ng pelikula? Unti-unting naging malamig ang panahon. Espesyal na inutusan ni Allen ang hotel na magdagdag ng 2 kumot. Magiliw niyang hinawakan si Arya. Malamig pa ba? Ayos lang. Tumikim si Arya habang nagsasalita. Mas madali para sa kanya na magkasakit kapag nagbago ang panahon. Maligo ka ng mainit. Ihahanda ko ito para sa iyo. Naawa si Allen sa kanya. Hanggang sa hating gabi ay humupa na ang sipon ni Arya. Nagtago siya sa mga braso ni Allen at nakasimangot. Gusto niyang kumawala sa yakap nito, ngunit pinigilan ng lalaki. Ano nang tinatago mo? Natatakot akong ma-infect ka. Natatarantang sabi ni Arya. Hindi ako natatakot. Kung ipagkalat mo sa akin, mabilis kang gagaling. Mainit ang katawan niya at niyakap siya ng mahigpit ni Allen. Mas gugustuhin niyang siya ang may sakit. Ayon sa kondisyon ni Arya, hindi siya papayag na magtrabaho ng husto. Sa kwarto sa ibaba ng hotel, tinatalakay ni Justin ang shooting bukas kasama si Assistant Director Fox mula sa production team. Dahil pansamantalang inalagaan ni Direk Clark ang schedule ng screening, wala siya sa crew. Si Assistant Director Fox ang namamahala sa lahat ng nasa crew. Dahil ang guest role ni Arya ay lumitaw sa mga unang yugto ng pelikula, magkakaroon ng maraming mga panlabas na eksena. Gayunpaman, hindi maganda ang panahon. Bilang karagdagan sa mahinang katawan ni Arya, nais ni Justin na humiling sa mga tripulante upang makita kung maaari nilang baguhin ang interior o mag-isip ng iba pang mga paraan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, sinabi ni Assistant Director Fox ng napakabastos, nakuha ko. Kami na ang bahala sa arrangements. Ganun ba? Saka bakit ko nakuha ang arrangement para sa shooting ng early morning scenes? Sa oras na iyon, napakalamig mag-shoot sa labas. Sabay tayong lalabas. Hindi ba tayo nilalamig? Ni hindi niya kayang tiisin ang ganitong hirap. Anong klaseng artista tayo? Pagkasabi niyon ay sumigaw ang kabilang partido at ibinaba ang telepono. Ang mga bagay na ito ay hindi masyadong marami. Bukod dito, sa simula ng kanilang pag-uusap, nabanggit na ni Justin na dahil sa malamig na panahon, dapat nilang subukan ang kanilang makakaya na huwag mag-shoot sa labas. Sumang-ayon sila kaagad, ngunit ngayon ay binago nila ang kanilang mga salita. Siya ay hindi isang pambobola manager. Lahat ng ginawa niya ay para protektahan ang kanyang artista. Agad niyang napagdesisyunan na tawagan si Director Clark. Pinagpapawisan si Direk Clark nang marinig iyon. Alam ng Dahua na nagdurusa si Arya sa kanyang mga tauhan, paano siya mabubuhay sa hinaharap. Mabilis niyang ipinaalam kay Assistant Director Fox, ngunit naisip iyon ng huli. Ginugulo siya ni Arya sa likod niya. Masyadong exaggerated. Hindi niya pinakinggan ang payo ni Director Clark. Sa crew, ang direktor ang pinakamalaki. Siya, bilang isang artista, ay walang karapatang tumanggi.
Siya ay nasa industriya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kahanga-hangang bituin sa pelikula. Bagamat guest actor pa lang, maliit na role lang ito para sa crew. Ngunit marami pa ring trabahong dapat gawin si Arya. Kung magkasakit siya dahil sa tungkuling ito, maaapektuhan ang iba pa niyang trabaho. Labis na nag-aalala si Justin. Kinaumagahan, pumunta siya para makipag-ayos sa crew. Malabo nilang sinagot na pinalitan ng assistant director ang venue ng paggawa ng pelikula. Naisip ni Justin na nagbago ito mula sa panlabas na eksena tungo sa panloob. 9:00 ng umaga, nang si Arya ay handa nang bumaba, pinigilan siya ni Allen. "Kumusta ang iyong kalusugan?" Hinawakan niya ang noo ni Arya habang nagsasalita. Tunay nga, huminto na ang lagnat at nabuhayan siya ng lakas. "Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Ilang linya lang ang sasabihin ko at malapit na itong matapos." Ngumiti ng malumanay si Arya. Ayaw niyang mag-alala si Allen. "Ihahatid kita doon." Kinuha ni Allen ang susi ng sasakyan. Pinigilan siya ni Arya. "Baka may nakakita sa'yo sa labas. Hindi magandang makunan ng mga reporter. Hintayin mo ako sa kwarto. Babalik ako kaagad. At saka, hindi naman ako ganun kahina." Ang antas na ito ay wala. No choice si Allen kundi pumayag nang marinig ang sinabi nito. Pagkababa ni Arya, nagpalit siya ng trench coat at sinundan siya. Ayaw niyang magdusa si Arya at hindi niya mapigilan ang pag-aalala para sa kanya. Nang dumating si Arya sa lugar ng pagbaril at nakita ang pansamantalang panlabas na studio, huminto siya. Kumunot ang noo ni Luna sa tabi niya. Napakalamig mag-shoot dito. Kung tama ang pagkakaalala niya, summer scene iyon. Gusto nilang magsuot ng damit si Arya para kunan sa labas sa katapusan ng Nobyembre. Idinagdag na ito ay maulap ngayon, ito ay masyadong maraming upang magtanong. Dumating na si Justin. Makipagtalo na sana siya kay Assistant Director Fox. "Ito ba ang filming venue na binago mo? Gusto mo siyang magsuot ng summer dress para kunan ang iyong impromptu act sa 2 degrees below zero. Anong masama dun? Tungkol ito sa production team. Sinusunod ko lang ang procedure." Ang paglabas ng script ay tumagal ng ilang panahon. Ang iba pang mga artista ay kinunan ito ng ganito. Hindi obra pagdating kay Arya. Umuso si Assistant Director at inihagis ang script sa mesa. "Kung gusto mong gawin ito, pumunta ka at magpalit ka ng damit. Kung ayaw mong gawin, kalimutan mo na." Napakaraming artista sa labas na naghihintay ng isang malaking pelikulang tulad nito. Bilang mga artista, wala silang magawa kapag nagsushooting sila ng mga eksena sa counter season. Gayunpaman, kalahati ng cast at crew ang mag-aalaga sa katawan ng mga aktor. Kapag nagsushoot ng mga eksena sa labas sa malamig na panahon, gagawa din sila ng naaangkop na mga hakbang upang mapanatiling mainit ang mga ito. Kung nasa mabuting kalagayan ang mga artista, mabilis silang mag-shoot. Gayunpaman, nang tumingin sila sa paligid, wala silang makitang makapal na Amerikana o pansamantalang pampainit. Sa kabilang banda, tila matagal nang nakatanggap ng balita ang mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay may hawak na water heater. "Ava, lumabas ka at gumastos ng $100 para kumuha ng grupong artista na kayang magsuot ng damit. Sabihin sa kanila kung ano ang propesyonal na kalidad ng isang artista." Halatang iniinsulto sila ng assistant director. Galit na galit si Luna kaya si Justin lang ang aasa niya. Galit na galit din si Justin. "Ito ang pinakamahusay na nakaayos ng iyong mga tauhan. Ginagawa mo ito dahil nakakuha ka ng ilang benepisyo at sadyang pinahirapan si Arya." Nang marinig ito ni Assistant Director Fox, umubo siya ng hindi natural at nagpanggap na kalmado. "Huwag kang magsalita ng kalokohan. Magpapashoot ka ba o hindi? Puputukan ko." Umakyat si Arya at tumayo sa harapan nila. Ikaw gusto siyang lapitan ni Justin at pigilan, ngunit umiling si Arya. Ngunit mayroon akong ilang mga katanungan upang itanong sa assistant director na ito. Malamig na tiningnan siya ni Arya, "Ilang taon ka na sa industriya?" 6 na taon. Proud na sabi ni assistant director. "I took on the first movie when I was 17. Mahigit 8 taon na ako sa industriya ngayong taon. Ano sa tingin mo ang hindi ko nakita dati?" Tumingin si Arya sa gilid at kinuha ang temporary shooting arrangement.
Sa tingin ko, hindi naman masyado ang request ng manager ko. At saka, hindi naman talaga ako ang pinakamahirap na artistang pakitunguhan. Dahil ito ang production arrangement, kaya kong tanggapin. Pero intindihin mo sana ang isang bagay. Ako ay nakompromiso dahil sa iyong profesionalismo. Kung may magtangkang manloko sa likod ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nagtataglay ako ng sama ng loob. Si Arya ay orihinal na napakalamig at mayabang. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, halatang natigilan ang assistant director. Matapos ang maraming taon, nasanay na siyang makita ang mga mukha ng mga taong ito. Hindi na niya kailangang tanungin kung anong uri ng pag-iisip ang nakatago sa kanilang likuran. Hindi na niya kailangang magtanong para maintindihan. Akala ba niya bago lang siya at madaling ibuli? Kung magagalit sila ni Justin, gagawin lamang ng crew ang mga salita ng assistant director bilang batayan at i-anunsyo sa publiko na sila ay naglalaro ng malaki. Hindi ba maraming mga baguhan ang nasira ng mga taong ito nitong mga taon? Luna, samahan mo akong magpalit ng damit. Magpapashoot ka ba talaga? Labis na nag-aalala si Luna. Umiti si Arya at kinuha ang mga damit sa palit na kwarto. Mabuti para sa lahat na matapos ang paggawa ng pelikula sa lalong madaling panahon. Habang nagpapalit si Arya, nakatanggap si Luna ng tawag mula kay Allen. Anong nangyayari? Nakita ni Allen ang temporary shooting studio sa sasakyan at nahulaan niyang may nagbago. Siyempre, hindi naglakas loob si Luna na itago ito at sinabi ang lahat ng detalyado. Isinaalang-alang na ni Justin si Arya at ilang beses na siyang nakipagnegosasyon, ngunit matatag ang ugali ng kabilang partido. Sabihin mo sa kanya na huwag barilin. Ako na ang bahala. Pagkababa ni Luna ng telepono, tumakbo siya sa changing room para sabihin kay Arya ang balitang ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Arya. Hindi ko magagawa ito. Dahil siya ay isang artista, kailangan niyang sundin ang kanyang sariling mga kaayusan sa trabaho. Noong baguhan pa lang siya noon, parang hindi pa niya naranasan ang ganitong hirap. Marami sa mga ito ay hindi malulutas sa lakas tao. Ngayon, dahil inalalayan siya ni Allen, maaari siyang tumalikod at umalis. Pero paano kung hindi niya asawa si Allen? Wala siyang ibang magawa kundi ang magdusa ng ganitong uri ng hirap. Dahil alam niyang nagpumilit siyang kunan ng litrato, dumilim ang mukha ni Allen. Malamig niyang sabi sa kabilang dulo ng telepono. Sige, magpa-picture. Pagkatapos kumuha ng litrato, lahat ng staff na naroroon ay maaaring mawala ng trabaho. Ibinaba ni Arya ang kanyang telepono at walang magawa. May nakita si Justin at sinabing, hindi rin siya sang-ayon sa pagpapapicture mo. Tumango si Arya at walang magawa, sana walang mangyari saglit. Ayokong magalit siya. Napatingin si Justin sa ekspresyon ni Arya at umiwas ng tingin. Pagkatapos niyang makipagkontrata kay Arya kamakailan, nalaman niyang isa talaga itong napakadisiplina sa sarili na aktres. Masasabing clear stream siya sa mga artista sa acting circle. Hindi siya kailanman nagkusa na lumabag sa iba, ngunit kapag siya ay sinisiraan o nililin lang, hindi siya magpapakita ng anumang awa kapag siya ay gumanti. Hindi niya alam kung paano magtatapos ang usaping ito ngayon. Nasa tabi kami ni Luna. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Tumango si Justin at sinabihan si Justin. Kapag lumabas ako sa pintong ito, kukunan mo ng litrato ang lahat ng nangyari. Habang nagsasalita siya, lumabas si Arya. Malamig na umihip ang hangin sa kanyang mukha. Dahil sa sobrang lamig, hindi niya maiwasang manginig. Kasunod ng kahilingan ng assistant director, tumayo siya sa harap ng eroplano, nakaupo doon ang assistant director na mukhang nasisiyahan sa sarili. May mainit na tsaa sa harapan niya at nakabalot siya ng makapal na damit. Gusto niyang makita kung hanggang kailan magtatagal si Arya. Ang ibang mga tripulante ay nakasuot din ng mainit na damit. Bawat isa sa kanila ay may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. Para silang nanonood ng magandang palabas. Sa crew, gusto ng direktor na lasunin ang isang artista, walang bagay na hindi magagawa. Si Arya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon ngayon. Napatingin si Luna sa auxiliary computer sa gilid. Bakit walang tao dyan? Baka gusto mong ulitin ito ng ilang beses. Naiinip na umungol si assistant director, bakit napakadaldal ng isang assistant mo? Kung gusto mong mag-film dito, kailangan mong makinig sa akin.
Humanda ka sa pagsisimula. Nag-aalala si Luna para kay Arya at gustong makipagtalo pa ng kaunti, ngunit napigilan ito ng huli. Walang kwenta ang magsabi ng marami. Tiniis ni Arya ang kanyang init ng ulo, ngunit walang nakapansin sa panlalamig sa kanyang mga mata. May mapanuksong ngiti sa labi ang assistant director nang makita niyang napakadaling ibuli si Arya. Sa grupo nila, si Director Clark ang may pinakamaraming backing. Si Arya ay higit pa sa sapat upang harapin. Ang isang taong walang suporta ay maaari lamang mabuli sa larangang ito. Magpalit ka ng damit at dali-dali kang pumunta. May rain show mamaya. Kumunot ang noo ni Justin sa gilid. Sinunod ang utos ni Arya, binuksan niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Nang makita niya ang maputlang mukha ni Arya at matigas na galaw, tumayo siya at sumigaw, "Kalimutan mo na, hindi na tayo kukuha ng litrato." "Wala ka bang kinukunan na litrato? Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Kung ayaw mong mag-shoot, bakit ka pumunta dito?" Agad na naging sobrang nakakatakot ang ekspresyon ng assistant director. "Napakarami natin dito kasama siya. Sa tingin mo ba ay wala nang magandang gawin ang ating mga tauhan? Hindi pa kami nagsisimulang mag-film. Kayong mga artista ng kumpanya ay hindi man lang makayanan ang kaunting hirap na ito. Itigil ang pakikisalamuha sa entertainment circle. Magpakasal at magkaanak sa lalong madaling panahon. Kayo, malapit na sa 0 degrees ang temperatura. Angkop ba na mag-shoot ng isang tag-ulan? Anong mali? Hindi ba ito ay napaka-normal?" Tamad na suminghot si assistant director na para bang nanonood ng magandang palabas. Malamig na umiti si Arya sa gilid. Kinuha niya ang manipis na coat sa mga kamay ni Luna at itinakip sa katawan niya. "Luna, kunin mo na ang damit ko." Dali-dali itong kinuha ni Luna, ngunit nabuhusan ng tubig ang mga tela at hindi na maisuot. Bahagyang kumunot ang noo ni Arya. Pagkatapos ay hindi man lang siya tumingin kay assistant director at dire-diretsong naglakad palabas. "Arya, hindi ka na mag-inarte ha? Napakaganda mo talaga." Medyo naguguluhan ang ekspresyon ng assistant director. Gusto lang niyang turuan ng leksyon si Arya. Sigurado siyang hindi mangangaha si Arya na gamitin ang papel na ito para labanan siya. Ang pagtanggap sa pelikulang ito ay magpapataas ng kasikatan at pagkakalantad ni Arya. Kaya dapat tiisin ni Arya. Ngunit isang bagay ang nakalimutan niya. Si Arya ay hindi isang taong madaling mabuli. Tumayo si Arya sa medyo mas mainit na lugar at tumingin sa mga tauhan sa paligid niya na natatakpan ng mainit na tela. Nilagyan lang niya ng manipis na coat ang palda niya. Kahit na ganoon, diretso pa rin siyang nakatayo. "Hanapin mo ang sarili mo." Kinuha ni Arya ang phone sa kamay ni Justin. Nakalagay dito ang imahe ng lahat ng staff at ni Arya na nagyelo sa harap ng kamera. Kung ihahambing ang dalawang panig, masasabi ng isa kung sino ang tama at kung sino ang mali sa isang sulyap. "Hindi ko alam kung bakit mo ginawa ito at wala akong pakialam. Ngunit tungkol dito, kung ang video na ito ay naipost online, anong uri ng epekto ang idudulot nito?" "Assistant Director, ano sa tingin mo?" Napakalamig ng titig ni Arya. Walang lakas ng loob na tumingin sa kanya ang mga nakatingin sa kanya. "Gumagawa lang kami ng normal na trabaho." Medyo nataranta at naiinis ang assistant director. Hindi niya inaasahan na hahawakan ni Arya ang kamay na ito. "Ganun ba?" Pagkatapos ay ipadala ito para hatulan ng lahat. "Arya, nababaliw ka na ba? Isa ka lang artista at gusto mo pang gumawa ng eksena sa crew. Hindi ako nakikipag-away sa iyo. Ipinaglalaban ko lang ang sarili kong karapatan." Umubo si assistant director at tumingin sa mga tauhan sa paligid niya. Galit niyang pinandilatan si Arya, "You are just a movie queen who has passed her time. Sa tingin mo, kailangan ba ng ating crew ang isang artistang tulad mo? Hindi mo gustong mag-shoot, tama? Saka umalis ka na dito ngayon din." Malamig na tumingin sa kanya si Arya. Nagalit din sina Justin at Luna sa pangungusap na ito. Naghanap muna si Luna ng maipapainit ni Arya. Nang pumunta si Justin sa harap ng assistant director para makipagtalo para kay Arya, isang matangkad na figura ang lumitaw sa tabi ni Arya. Kaagad pagkatapos, isang kulay abo na Amerikana na may init ang bumalot sa katawan ni Arya. Napatingin ang lahat sa lalaking ito na biglang sumulpot. "Alan Jones."
Ang presidente ng Dahua Entertainment. Bakit siya biglang sumulpot dito? Nagtaka ang lahat kung mali ba ang kanilang nakita. Pati si Justin ay napatulala. Nakita siya ni Luna at nakahinga siya ng maluwag. Pinuntahan niya si Arya ng isang tasa ng mainit na tsaa at naghintay na makita siyang makitungo sa mga taong ito. Natigilan lahat ang mga tripulante. Ang marangal na presidente ng Dahua Group ay talagang tumabi kay Arya. Anong klaseng relasyon meron sila? Director Jones, bakit ka nanginginig at napasigaw ang assistant director? Agad siyang nagpakita ng isang nakakabigay ng ngiti. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingon ni Allen. Maingat lang siyang nagsuot ng coat para kay Arya at ginamitan ng scarf ang mukha nito. Biglang naintindihan ni Justin. Ang taong nag-ayos ng isang silid para kay Arya at nagpadala sa kanya ay si Allen. Siya ang lalaki ni Arya. Sinabi ng lalaking iyon na si Arya na magtitiwala siya ng higit sa anumang bagay. Nagulat din si Justin. Hindi niya akalain na ang lalaking ayaw ilantad ni Arya ay si Allen pala. Hindi rin niya inaasahan na may ganoong background si Arya. Ang Dahua ang kanyang tagapagtaguyod at kanyang payong. Ang aktres na ito na naging malalim sa chismis ay babae ni Allen. Kung lalabas ang mga salita, malamang na matatakot ang mga nangbuli kay Arya noon. Ngayon ay sa wakas na unawaan na niya kung bakit hindi ibinunyag ni Arya ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para ipaglaban ito ng hakbang-hakbang. Kung isa publiko ang kanilang relasyon, ang relasyon lang nila ni Allen ang papansinin ng lahat at hindi siya. Ito ang pinakaayaw makita ni Arya. Siyempre, sincere si Arya sa kanya. Kaya lang hindi niya alam kung gaano kahalaga ang posisyon ni Arya sa puso ng emperador ng entertainment circle na ito. Pagkatapos lumitaw ni Allen, ang kanyang pag-aalala para kay Arya ay nagpakaba sa assistant director. Binubuli lang niya si Arya. Kung tatayo si Allen para sa kanya, anumang salita ay maaaring pumatay sa kanya. Ayos lang ako. Salamat, Director Jones, bumiti si Arya at magalang kay Allen. Sigurado si Allen na ayos lang siya. Lumakad siya sa gilid at sinabi sa malalim na boses. Narito lang ako sa isang business trip. Nakita kitang nagpe-film. Bakit napakaliit ng damit mo sa malamig na araw? Wala bang thermal protection? Alam ni Arya na tatayo si Allen para sa kanya. Sagot niya. Lahat ito ay kinakailangan sa trabaho. Ganun ba? Nanlamig ang mukha ni Allen. Napatingin siya sa crew, lalo na sa assistant director. Requirements ba ng script na hayaan ang mga artista na magbihis ng ganito?